Papa Dwight Ramos kontra sa koponan ng The Mighty Mouse ng Japan na si Yuki Togashi. Samantalang monster game para kay AJ Edu na pinangunahan ang Toyama Grosses. Another big game para kay Dwight Ramos para matulungan ng Vivanga Hokkaido. Cool na kulang itong ating kababayan sa laban kontra sa malupit na Chiba Jets. Sa first half ay naging go-to guy itong si Dwight dahil na rin sa alat sa labas ng kanyang mga teammates. Good thing na nag-step up itong ating kababayan na balitang mataas ang expectation ng kanyang team dahil sa kanyang pinakita sa FIBA World Cup. Hindi man sila magharap ng head-to-head ni Togashi ay effective naman si Dwight na maglaro ng shooting guard at small forward para dito sa Hokkaido. Komportable naman si Dwight sa mga posisyon na ito na kanya ring nilalaro sa national team. Isa sa magandang galaw ni Papa Dwight ng first half ay ang Pinoy step na ito. Sa ganda ng galaw ni Dwight ay napalipad ang import sa fake move na ito. Another good for this game, maganda ay pumapasok ang kanyang mga tres para may dikitan laban sa Chiba Jets. Kalagitnaan ng third quarter ay nabitawan ni Togashi ang bola. Diretso si Ramos sa basket pero walang tinawag na foul. Sa ngayon ay top 2 si Dwight Ramos sa steals per game sa Japan B-League. Ang istorya ng laban na ito ay ang pagbao ni Yuki Togashi dito sa team nila Dwight na nagpaulan ng tres. May mga nagsasabing bakit nilabas si Ramos at ibinalik na lamang ilang segundo ang laban. Panalo ang Chiba sa score na 82-77. Pinangunahan nito ni Togashi na mayroong 22 points at sa kabila naman ay kumuna si Dwight ng 13 points na hindi sapat para maipanalo ang kanyang team. Balita naman sa kanyang dating team na Toyama Grosses, hindi man napunta si AJ sa top team, good thing naman na dito ang kanyang rookie season. Sa latest game ay kumuna si AJ Edu ng double-double na may 17 points at 11 rebounds. Tambak man ang team nila AJ sa score ng 90-59. Pabor naman para kay AJ Edu na kanyang maipakita na minsan-minsan ay kanyang mabuhat ang team pero hindi sapat ngayong gabi ang kanyang double-double. Siya ang top scorer pero basketball is a team sport. Kung si AJ lang ang bubuhat ay syempre hindi niya yang kaya. Kailangan niya ng suporta ng mga fellow import at syempre mga local sa kanyang team. Sa performance ngayon ni AJ Edu, siya na ang may pinakamaganda na start para sa isang Asian import. Averaging double digits sa mga unang laban at kung maging consistent siya hanggang sa dulo ng season, malamang ipag-aagawan nito ng mga teams. But for now, hangad natin na siya ay manatili na 100%.